So hello mga kulichop, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, Happy New Year po sa ating lahat. Magta-try tayo maghuling vlog ngayong 2025 ano. At ayun nga, yung naisipan ko. Marami akong gustong sanang i-vlog, kaya lang ayun, nagka-problema tayo sa likod natin at nagka-himatay pa tayo, no? Pero okay na naman ako, guys. Konting pahinga lang, tsaka medyo makirot pa ng konti yung ating balakang. Pero tatry pa rin natin na makapag-vlog, no? Yun, so ito yung problema ng mga common na problema ng Altis, yung kanilang dashboard. Kaya ito, naglalagay ako ng dashboard cover kasi melting talaga yung original dashboard niya. Yan, melting yan. So okay naman sana yung may dashboard cover para napoprotektahan yun din yung dashboard natin. Kaya lang syempre iba pa pag natingnan tinanggal yung dashboard cover natin, nakikita na ganito melt, tsaka malagkit talaga pagka lalo na pag mainit. So may naisip akong paraan kung paano siya gagawin pagka kasi pina-upholstery natin, inaabot siya ng mga 3,500 to 4,000 yata, no? Tapos dalyuhin pa natin yung shop, wala na tayong time para dumayo. So nakaisip ako ng paraan kung paano siya re-remedyohan ng kahit papaano. Ayan, tapos ito na lang yung gagamitin nating pattern. So sana maging maganda yung paglalapat natin ng ating nabiling material. So mamaya papakita ko sa inyo yung material na binili ko para mailapat natin dito. So ito yung dashboard cover natin, ito yung gagawin nating pattern. So sana makuha natin yung kanyang hulma. So ito yung nabili natin, guys, na parang anong tawag natin dito? Leather na pangtapal dun sa mga sofa, no? So pag mga butas-butas yung mga sopa ninyo, may mga crack na, pwede nyo itapal to, madikit naman daw, ano. So ito yun, yung parang leather din siya. So ito yung naisipan ko na itatapal natin dun sa dashboard para hindi naman siya yung pag naiinitan is nagme-melt. Yan. So ang gagawin natin is ipapattern lang natin siya dun sa ating dashboard cover para makuha natin yung kahit paano yung hulma. So ito ay halagang 100 pesos lang, ano. Ang size nito is yung pinakamalaki. Meron kasing size nito, yung maliliit lang, strips lang. Ito yung malapad. So yung pinakamalapad to. Yan, isang set lang yung kinuha ko. Tingin ko naman kasya na dun sa ating dashboard. So tara, samahan nyo ako, guys. So yan, ganyan yung gagawin natin. Ilalapat natin, nasa sahig tayo kasi medyo malapad yung ating cover, ano. So dito natin ipa-pattern, tapos guguhitan ko lang yung ating gugupitan mamaya para makita natin yung pinakahulma niya mamaya. So dito sa part na to, hindi ko na isinama, no? Hindi ko na masyado sinama kasi ito ay yung part na to, hindi na plastic na yun, hindi na kasama doon sa dashboard natin na nagme-melt. Kaya para makatipid din tayo ng mga piece ng ating part. So dito na lang siya kasi hanggang dito lang yung magiging cut niya. Tapos the rest is plastic na. Yan. Pwede pa nga itaas natin ng konting ganito. So dito sa banda dito, guys, dahil nga medyo kapos siya, medyo mag-a-adjust tayo ng butas dito. No? Parang mga isang kuko. Yan. Hindi pa lang buhay. Bigla. So yan, guys, after natin malagyan ng pattern, gugupitin na natin siya, no. Try natin, sana makatama yung hulma natin, yung ating cut.
So, pagkagupit, sukat muna natin. Ayan, so ganito magiging itsura niyan guys. So, ayan. Nailapat natin. Ayan, medyo may hindi lang matamang sukat, pero pwede na yung cut natin, no? Ayan. Tapos may i-fold natin dito. Ayan. So, kailangan tama yung tansyahan natin para yung cut natin hindi naman pangit. Ito yung mga bubutasin natin sa kabila. Ayun. Medyo nahirapan lang kasi akong kumilos. O, ayan. At least kahit pa paano, lapat-lapat konti. Ayan. So, konting lapat-lapat pa ng konti guys bago natin siya idikit. So, para hindi na tayo magkamali pa sa cut, no? Papatong na natin siya dito, tapos dito natin siya ikakat. Ayan, dahan-dahan lang sa pagkat para masundan natin yung pattern. So, ayan guys medyo hindi perfect yung pagkakakat natin. Tatabi-tabingi kasi yung ating sukat. Ayan, merong lumabas ng konti, tapalan na lang natin. Pero kahit pa paano naman, tatapalan siya. Ayan. So, pupuluduhin na lang natin pag dinikit na natin. So, ang gagawin natin, ilalapat na lang natin. Tatanggalin natin yung tape cover niya, tapos ilalapat na natin dito sa dashboard. So, ito na guys, yung final touch natin sa ating dashboard. Ayan. Oh, hindi na siya melting. Medyo papakapitin na lang natin ng konti, dahil umaangat-angat pa yung pandikit. And then sana sa init, lumapat siya. Yan. So may mga konting frost lang dahil hindi ko natansya yung paggupit. Pangit yung gupit ko, kaya tinapalan ko na lang. Yan. Tapos ito medyo angat pa, hindi pa dumidikit. So kung meron kayong blower, mas maganda mabloweran ninyo para mas makakapit yung leather niya. Ayan. Ayan. Tsaka yung pagsusukat ninyo, dapat maganda yung pagsusukat. Para maganda yung lapat. Ayan, medyo umaangat pa yung iba dyan. Pero all in all, ayan, pag nakapit naman natin siya. Ayan. So, ibibilad ko na lang siya sa araw para mas kumapit siya ng todo. And kung hindi naman, lalagyan ko siya ng pandikit. Ang mahalaga guys is yung pinaka nagme-melt dun sa loob is hindi na siya masyadong affected, So kahit maglagay tayo ng mga gamit dito, wala na tayong mga problema kasi naka-leather na siya. Leather wrap. Ayan. So hindi pa gano'ng kapulido kasi first time natin maggawa ng ganito, pero medyo satisfied naman tayo, Tapos mas maganda siyang tingnan. Ayan. Alright, so sana po may nabag din naman ako pakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you in my next videos. Bye-bye. Happy New Year. So 100 pesos nga lang pala nagastos ko dito guys, and then yung pagod.